patuloy namin kayong paglilingkuran sa pagitan po ng bagong paglilingkod na ito at krusada sa kabukiran at kabuhayan. Sama-sama natin linangin ang ating yamang pagsakahan at pangkabuhayan. Palaguin ang ating mga kaalaman sa paghahasik, pagtatanim at kalakalan. Ipunin ang mga gintong kaalaman at karunungan sa makabagong paraan. Hasik na mga dalubhasa sa larangan ng kabukiran at kabuhayan. Sa kabukiran at kabuhayan. Kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Izon at Pangkat Kabukiran. Ako po ang inyong lingkod, si Rod Izon sa kabukiran at kabuhayan. Kasama ang Pangkat Kabukiran. Ay, magandang umaga sa ating mga mamamayang Pilipino sa loob at labas po ng ating pong bansa. Tuloy na pong nanumpa bilang ika-17 Pangulo ng Republika si dating senador na ngayon ay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siya na rin ang umupo bilang pansamantalang kalihim ng Department of Agriculture. So, ibig sabihin lang po nito, kinakailangan na tayong magkapit-bisig, magsama-sama para iangat ang isang bansang nakasentro ngayon sa isang malaking problema, lalo na po sa problema sa pagkain, sapagkat patuloy ang problemang kaligaligan sa buong mundo, kaugnay po nitong pagputok ng digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine at ang patuloy na paglobo ng presyo ng gasolina at presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ako po yung lingkod, si Rod Izon. Samahan niyo po ako sa programang sa Kabukiran at Kabuhayan hanggang alas 6 po ng umaga. Siyempre po, kasama nating makikipagtalakayan sa ating mga mamamayan, magbibigay ng mga mahalagang mahalagang impormasyon sa larangan ng agrikultura at kabuhayan. Ang Pangkat Kabukiran, ang aking co-host na si Cherilyn Cheche Vega Masikat. Siyempre, iba pang kaanib ng Pangkat Kabukiran, mga magsasaka sa kanayunan na makakasama natin sa mga impormasyong mahalaga sa paglinang ng kabuhayan at kabukiran ng bansa. Samantala sa ating gintong butil. Gintong butil ni Rod Izon. Okay, so sa ating namang tuklas sa kaalaman, alamin natin itong report ng ating kasamang si Bea Katrina Caraig, kaugnay ng kahalagahan ng luya. Narito ang kanyang report. Tuklas kaalaman, dagdag karunungan. Sustansya ng luya. Sa panahon ngayon, magandang makahanap ng mga pagkain masasandalan ng sustansya. Hindi lamang pangsahog sa mga kilalang putahin sa lamesa, ngunit ang mismong bunga ng luya ang siyang sasagot sa problema ng nakararami. Wala nang mas gagaan pa sa pakiramdam kung ang pagkain na iyon ay madali maaabot o makukuha. Luya o mas kilala sa tawag na ginger sa Ingles ay isang bungang ugat at tradisyonal na halamang gamot. Talamak sa anumang lugar sa bansang Pilipinas. Kabilang ito sa Zingiberaceae family, kasama ang turmeric, cardamom at galangal. Sa katunayan, kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga ito sa kanilang pisikal na itsura. Ang hugis nito ay hindi symmetrical at may kulay kayumangging balat, samantalang ang loob naman nito ay madilaw. Ang tinatawag na rhizome na matatagpuan sa bandang ugat nito ang siyang kadalasang ginagamit naman na pampalasa. Ang natatanging amoy at lasa ng luya ay nagmumula sa natural na langis nito na kung kilalanin ay gingerol. Nagtataglay naman ng mga chemical na terpenoids, flavonoids, alkaloids at tannin ang luya. Ito ay may taglay rin na natural na anti-inflammatory at antioxidant na pangunahing kinakailangan ng ating mga pangangatawan. Nakapaloob din dito ang benepisyo na nakakapagpababa ng blood sugar level, isang magandang epekto sa ating katawan. Ang
dalagang luya naman ay kadalasang tinatawag na salabat. Ang tsaa na ito ay sinasabing mabisa bilang pampaginhawa sa mga nangangating lalamunan at maging gamot sa mga ubo. Ito ay naging kasanayan na rin ng marami simula pa man noon sapagkat ito ay madali lamang matamo. Bukod sa paglalaga ng luya, ang pagmuya ng naturang ugat nito ay sinasabi rin na may magandang dulot sa lalamunan. Bukod pa rito, tinuturing din itong gamot sa pagduduwal, pagkakaroon ng muscle pain, pangontra sa diabetes, pananakit ng tiyan, pagpapababa ng kolesterol, at pangontra sa Alzheimer. Katulad ng nabanggit, ito ay nagtataglay na mabisang panggamot sa maraming bagay, o kaya naman ito ay minsan ring ginagawang juice o di naman kaya ay langis. Ang mga ito ay maaari magamit upang maging isang instrumento para sa pagpapagaling. Isang mabisa at malapit na panangga sa sakit na karaniwan sa panahon ngayon ay sagot na ng luya. Para sa Tuklas Kaalaman, dagdag karunungan, kabukiran at kabuhayan. Ako, si Bea Katrina Karaig. Tuklas Kaalaman, dagdag karunungan. So yan po yung Tuklas Kaalaman, dagdag karunungan ni Bea Katrina Karaig, kaugnay po nitong kahalagahan po ng luya. Bukod po sa AM radio sa 882 na napapakinggan po sa buong kapuluan, tayo po'y napapanood via test broadcast sa digital free na IZTV. Available rin po tayo o napapanood rin po tayo sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan po lamang ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood po ang IZTV. At patuloy po namin sinisikap na mapaunlad po ang aming pong kaparaanan upang patuloy na maipaabot sa mga mamamayang Pilipino sa loob at labas po ng ating bansa ang mga mahalagang impormasyon dito po sa atin sa Pilipinas. Bukod po dyan, tayo po ay napapanood din ng live sa ating FB page at sa YouTube. Dito lamang sa programang Sa Kabukiran at Kabuhayan. Samantala sa isa pang Tuklas Kaalaman, alamin natin mula sa report ni Cheraline Cheche Vega Masikat ang mahalagang proseso sa sabaw ng niyog. Narito ang report. Alam niyo ba na mas mainam at mas masustansyang inumin ang sabaw ng nyog kaysa sabaw ng buko? May mga pag-aaral na tungkol sa bisa ng sabaw ng nyog, kaya naman nag-develop ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng teknolohiya na makakatulong sa maayos na pagpoproseso ng sabaw ng nyog. Paano nga ba ito pinuproseso? Meron po kami sinusunod na protocol. Una, talagang mag-umpisa dun sa harvesting. Sa harvesting pa lang ito ay ilo-lower natin ang ating nuts. I-avoid natin lalo pag mataas na ilaglag po siya ng may malakas ang impact. So slowly, ibababa po natin ang ating nuts sa pamamagitan ng isang tali. So ito, para ma-avoid natin na magkaroon ng cracks. Ayon kay Dr. Caparino, bukod sa cracks, iniiwasan ding mabagsak ang matured na bunga ng nyog dahil marami na itong pads na maaring humalo sa sabaw ng nyog kapag ito ay nabagsak. Actually, dapat kung medyo may pera nga rin sana sa mga gano'n, dadaan pa ito sa centrifuge bago natin i-convert sa beverage na ito. Pagkatapos ma-harvest, ang nyog ay didehas naman o babalatan. Gumagamit lang po natin dito ng traditional na dehusker o yung may tulis lang po siya. Pagkatapos po yung nabalatan, iyon ay dadalhin po natin sa planta na kung saan yun po namin nag-develop ngayon ng complete processing line na pang-village level of operation. So doon sa planta naman, ang next na step doon is lilinisan. Kasi yung ating natanggal na nabunutan natin na nuts, sa umpisa niya, marami pa siyang mga husk. So kailangan natin linisin po yon kasi isa-sanitize po natin ang buong nuts. Pagkatapos malinis ang mga nyog, dadaan naman ito sa 3 stages of washing. Una, padadaanin ito sa tap water. Sunod ay ang tubig naman na may chlorine. Pagkatapos ay muling huhugasan sa distilled water upang matanggal ang chlorine. I-air dry ang mga niyog sa loob ng 30 minutes o 30 minuto bago i-extract ang mga ito. So extraction namin ay simple lang naman na you are using a drill
ang drill bit namin na ginagamit, of course, pina-specialize namin ito, food grade. So, bubutasan po natin ang nuts ng 2 butas dun sa may mata. And then, unload o i-release natin yung water. Meron kaming itong extractor namin, merong isang ginawa namin ng isang mechanism na or design na kung saan itataob mo lang po, tutulo na po yung ating water. And then from that, pupunta na po yun sa tangke, pre-pasteurization tank na manggagaling naman po doon, papunta na sa pasteurizer natin. Sa pasteurizer natin ay meron po 3 stages naman ang dadaanan. So it is a continuous flow process. We are using a coil tube na around 3/8 ang size. So dadaan po doon una ay i-heat po ito. So around 90 to 95 degrees for about 1 minute, and then ipi-pre-cool down to around 50 degrees centigrade, and then final stage is chilling. Paglabas nitong water na ito ay chilled na po ito. So na-pasteurize nyo po siya, pre-cool, and then chilled. So pagka-process, of course meron tayong filling. Meron kaming ginawa din na filling machine. And then pagkatapos ng capping, and then store na natin. Ilagay na natin sa chilled condition din. Sa tulong ng teknolohiyang ito, inaasahan na magiging masigla ang industriya ng pagniniyugan sa bansa. At para sa kabukiran at kabuhayan, ako po si Cheche Masikat. Ang dami po ngayong nagtatanim po ng buko at marami na pong nakikinabang sa pagniniyog at pagbubuko na pinakikinabangan po ngayon ng ating mga mamamayan, at ito po ngayon pinauunlad na rin po ng Philippine Coconut Authority. Ibig sabihin lang po niyan, talaga pong ang mga mamamayan Pilipino ay napakasipag. Pero kung may masipag na mga mamamayan, yan po ay ang mga magsasaka. Katulad po ng ating mga kasama sa pagsasaka ngayon sa ating nakukuhanan ng mga mahalagang impormasyon. Dumako po tayo doon sa amin sa Kanayunan. Doon po sa amin sa Kanayunan. Ay, good morning muna sa ating mga taga-subaybay dyan po sa Morong, Bataan. Binabati ko nga pala itong si Mayor Cynthia Linaw Estanislao sa kanyang muling pagkahalal bilang bagong alkalde ng Morong, Bataan. Isa rin pong agricultural town at pero ito'y nagiging sentro na ngayon ng turismo dyan po sa lalawigan po ng Bataan. Binabati rin natin si Engineer Nick Linaw, ang isa po sa mga matagumpay na mamamayan ng Morong, Bataan. At binabati rin ni Mary Angeline Soriano, ang kanyang kamag-anak dyan, mga kamag-anak, ang Lida Sarsadya family dyan po sa Morong, Bataan. Samantala, balik tayo sa atin doon po sa amin sa Kanayunan. Ay nasa linya natin si Kaipe at si Loshing. Good morning, Kaipe Gabriel. Magandang umaga, Karod, at sa ating mga tagapakinig. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ayun, so siguradong nasa mabuting kalagayan, sapagkat bagong-bago yung ating mga bagong halal na mga leader ngayon, mula sa ibaba hanggang sa itaas, mula sa taas hanggang ibaba. Sana'y maging makabuluhan ang kanilang paglilingkod sa bayan. So, nakasalang na ako eh. Ay, good morning, Kaloshing. Magandang umaga po, Karod, at saka sa Pangkat Kabukayran. Si Kaloshing Anilio po, yung ating magiting na mga magsasaka na nakasentro po sa pagpapadami, pagpapalago naman po ng mga fruit-bearing trees. Ano yung saktong lugar mo dyan, Kaloshing? Sa Tumaway, Talisay, Batangas po. So, Barangay Tumaway. Dyan sa Talisay, Batangas. So, kapitbahay mo lamang yung Taal Volcano. Malapit ko lang sa amin. Ayun. So, pag-usapan muna natin, Kaipe, Kaloshing, itong pamamaraan sa pagtatanim ng mangga. At aalamin naman natin mula kay Kaloshing kung ano-ano yung mga iba't ibang klase naman ng mangga na pwedeng itanim ng ating mga kababayan at kung papaanong magpalaki ng binhi hanggang sa ito'y mamunga sa magitan naman ni Kaipe Gabriel. So, Kaloshing,
Sa ngayon, anong klase ng mga mangga ang paboritong itanim ng ating mga mamamayan, na ating mga magsasaka base sa mga inaalagaan ninyong mga seedlings sa buong bansa? Marami ho tayong mga seedlings na mga mangga, katulad doon ng... Yung dating sikat na sikat kasi, yung kinalabaw. Di ba? Oo. Yung piko. Ngayon, marami na ho tayong mga imported na mangga na masasarap ang lasa. Hindi wala akong lasang gamot. Saka malalaki sila. At saka yung ating mga chokanan, ngayon off-season siya, walang panahon. Ayun, katulad ngayon, maraming bunga na ho siya ngayon. Isa-isahin muna natin. Yung mga sikat na dating mga mangga, yung mga sinauna, yung kinalabaw. Tama ba, Kaipe? Kinalabaw, ano? Tama. Marami kang kinalabaw, mayroon pang piko na tinatawag. Yung matutulis yung dulo. Meron pa tayong Indian mango, di ba? Ano pa yung alam mong makalumang pangalan sa mangga, Kaipe? Ayun lang. Yung pahutan, no? Pahutan? Ano yung pahutan? Anong klase to? Yung maliit lamang na matamis. Ito yung tawag dito ng iba, sunacho. Ano? Yung maliliit pero matamis. So, kinalabaw, piko, Indian mango, pahutan. Dyan ba sa lugar mo, Kalosing, ano-ano yung mga inirekomenda mong itanim ngayon na klase ng mga puno ng mangga na madaling paanihin at magandang i-decorate, lalo na sa mga bakuran? May re-rate ko ngayon, katulad doon ng Golden Queen. Yung malalaking bunga yun. Golden Queen mango. Yung Golden Queen, ito, ano ba to? Local ba to o imported? Imported to Taiwan. Galing ng? Taiwan. So, paano ito yung tinatanim? Meron tayo ngayong makabagong pamaraan. Nagtatanim mo kami yan bago. Saka kumukuha kami ng sayo na iduduktong namin para makapagpabunga agad ng mabilis. 2 years lang ang bunga na. So, Golden Queen, gaano kalalaki yung bunga nito? Inabot ang akin noon, napatimbang ko niyan, 2.9 kilos. Pero ang normal noon yan, 1 kilo, 0.8, mga 1.3, 1.7. Basta ako nakapagpatimbang ko ng 2.9. Ganong kalalaki ang bunga nitong Golden Queen? Gaano katagal yan mamunga kapag yung itinanim mula sa seedling? Mga 2 to 3 years ho. 2 to 3 years? Pero pagka pero minsan ho, bumubungaw na mga ukan. Pagka bading ho nyo, minsan nabulaklak na agad. Kapag ka ito'y galing sa sanga? So, Golden Queen, ano pang sikat ngayon? Yan yung Chokanan mango. Chokanan. Ito ba yung kinukwento ni Dr. Bernie Dizon na manggang galing pa sa Thailand? Na ito raw ay paborito ng hari ng Thailand. Yung paborito ng yung nandukmay. Yung nandukmay. Yung nandukmay, ito yung paborito ng hari ng Taiwan. Ay, ng Thailand. Thailand. Tapos yung Chokanan, doon din to galing. Doon din. Ano pa yung ibang klase pa ng mga mangga? Ang maganda ko sa Chokanan, off-season siya, walang panahon. Tuloy-tuloy ang pamumunga. Panimitay mo tuloy-tuloy. Ayan, yung pinakikita mo, bunga ba ng Chokanan yan? Nakakuha sa akin ng TV ko, ay pumasok ko sa nakikita ko, may pinakikita ka malaki dito. Gaano ba 1 kilo niyan? Gaano kadami yung isang bunga? Ilang kilo? Ang mga 4 to 5 ho. 4 to 5 kilos? Yan, magkano naman 1 kilong nabebenta yan? Kompromi ho sa market ho, mayroong mabibili ho ng 150, 250 pagkasalang-sala sa panahon. 1 piraso? Hindi ho, yung 1 kilo. Abay, laki pala ng halaga niyan, Chokanan na yan. Ito namang nandukmay, gaano kalalaki naman to? Para ho din siyang peak, medyo mahaba. Meron kang pinakikita kamakailan na kulay violet na mangga. Anong klaseng mangga yan? Yun ang Yuwin naman, Yuwin. Yuwin? Saan naman yan? Thailand din ho. Thailand din?
Talagang naging inspirasyon natin yung Thailand. Matapos na tayo maging inspirasyon naman ng Thailand sa palay. Di ba, Kaipe, no? Oo. Di ba yung palay, tayo nagturo sa mga taga-Thailand, yung makabagong teknolohiya, ngayon tayo na umaangkat ng bigas sa Thailand. Oo, ganoon nga, nakakahiya eh. Tayo ang mentor, tayo naman ang namimili. Tapos sila nga nakatuklas ngayon ng magagandang mangga, tayo naman nagtatanim. Oo, parang palitan ng produkto na agrikultural. Ayun. So, nandun na tayo sa klase ng mangga, ano? So, Kalosing, kung ito'y hindi galing sa buto at ito'y ipinadugtong o budding o marketing may tawag mo dyan, paano to pinalalaki at inaalagaan? Napakadali lamang ho, pagka buhay na ho tatanim lang ninyo, dire-diretso na ho yun. Ano yung pinakamagandang taas ng mangga na bibilhin bago ito itanim para siguradong mabuhay? Kahit yung maliit, pero ang maliit lang mo, babantayan ninyo. Pero pagka yung malaki na, mga 8 feet, 10 feet, ayun, dire-diretso na ho. Hindi na makakain ng mga kambing. Pero pagka mababa pa ho, at may mga alpas na mga kambing, kung ano-ano mga hayop, ay makakain pa ho pagka mababa. Pero pagka mataas, hindi naman sa maabot ng mga hayop po. Gaano kalalayo ang tanim mo pagitan ng pagtatanim nito sa isang farm? Ang kapag sa tsukanan ay pwede ho naman natin 4 to 6. Kung anong malimit na muna ipupro nito. Pag nakabunga ho, pinupro nito para gumabo lalo gumabo. Pinuputulan ho siya para gumanda. Ayun. Hindi ko katulad ng ating manggang Tagalog. Ayun. So, dakuin muna natin uli si Kaipe. Kaipe, ikaw ang eksperto kapag naitanim na halimbawa ni Kalosing, yung 8 talampakan hanggang 10 talampakan, paano ito sisikaping maging maayos at mabuhay? Unang-una, kailangan natin tignan ng kalagayan ng lupa. Ang lupa kasi ang pinanggagalingan ng buhay. Kaya sa aking payo ay gumamit ng mga nasa paligid lang natin ng mga dumi ng hayop at mga damo, dahon, dahil iyan ay pinamumugaran ng mga kaibigan nating mga mikrobyo na siyang tagagawa naman ng mga pagkain, nutrients, para yung tanim natin ay magiging malusog siya. At kapag malusog ang lupa, sigurado tayo malusog ang halaman na itatanim natin. At ayon sa mga eksperto, kailangan at least by 5% na organic matter ang lupa para kaya niyang sustentuhan ang anumang tanim natin. Hindi na kailangan ng mga synthetic fertilizers. At yan ay naninira ng lupa. Ganon. At sa aking karanasan na yan ay totoong-totoo. So, pinakikita namin dito, pakita nga natin itong mga manggang inaalagaan ni Kaipe dyan sa Zambales. Ilang hektarya itong manggahang itong yung inaalagaan na Kaipe? Merong 60 hectares. 60 hectares. So ilang puno ng mangga meron dyan? Ang nakatanim ay 5,000, no? 5,000 mahigit. Ayun. Pakita nga natin kung paano niya pinabubuo yung maraming bulaklak. Pakita mo yung mga punong bulaklak ni Kaipe Gabriel dyan sa kanyang ipinadalang mga litrato. Ayan. So Kaipe, kapansin-pansin itong mga ipinadala mong larawan ay napakadami talaga ng bulaklak. Paano paano ang sistema ng pagpapadami ng bunga at bulaklak nito? Alam mo, napakasimple lang naman ng pagpapabulaklak yung kumpleto ang pagkain ng mangga ay kusa itong magbibigay na napakaraming bulaklak. Sa dami ng bulaklak naman, para mabuhay ang kanyang bunga, ay kailangan ay tuloy-tuloy yung paglalagay ng organikong abono. Nagdaragdag ako
ng organikong abono sa mangga. At tuwing katatlong buwan ay naglalagay ako ng organiko. Depende sa laki. Kung yan ay malalaking puno na, naglalagay ako ng 2 bag ng organikong abono. Na nagumagawa ko ng butas, alam ni Kalusing yan. Sa ilalim, susundan mo yung kanyang canopy. At doon mo gumawa ng hukay, spot method. Gawa ka ng kumalaking puno yan, 8 butas. At doon mo ilagay yung organikong abono para diretso na mahigop ng ugat dahil ang dulo ng ugat ng mangga ay nasa tapat din ng canopy. Para bang balanse yan kung gaano kalaki ang kanyang canopy, ganun din ang kanyang root system Ayun. So, napag-uusapan ng root system, siyempre nagsisimula yan doon sa seedlings sa Kalusing, Anong klase ng pagpataba na o pag-aalaga o proseso ang ginagawa mo naman para maging malusog ang unang mga ugat niya? Ang ginagawa ko lang namin dito, yung kuno lamang na pataba natin yung labing ating mga sako-sakong pataba, yun lang ang aking ginagamit. Yung hindi ako nakakagamit ko nung... Bumibili ka na lang ng sako-sakong mga pataba na nakahalo na sa lupa? Oo, doon halos buwan-buwan naglalagay ako ng katiga-kaunti lamang. Yun lang ang akin. Ayun. So, sabi nga ni Jerry Balmeo, mas tataba pa yan kapag binigyan ng magic pataba. Ayun, yung Miracle Abono ni ka Jimmy Bistar at saka ni Jerry Balmeo. So, Kaipe, bukod dyan, kwentuhan mo kami kung yung proseso ng namulaklak na. Pagka namulaklak na, hindi ba may mga buko-buko na to? Anong panahon para maging ligtas to at maging bunga na talaga? Kailangan yung mga bulaklak mula sa yung magsisimulang pubutok na hanggang sa ito ay maging butilo hanggang malaki na. At ang ginagawa ko, hindi ako nag-spray ng mga pesticide at fungicide. Kasi yan ay kontra sa aking ginagawang pagpapalaki. Yung protocol ko ay puro natural. Yung mga peste, nag-spray ako ng tinatawag nating IMO, yung indigenous microorganism na kinulture ng yung natural na pagkukulture. At ito ay ini-sprayan ko ang mga lahat ng bahagi ng katawan niya, bulaklak, dahon, mga branches, hanggang doon sa root zone. Dahil ang mga mikrobyo kasi ay napakahalaga ng kanilang papel na may kakayahan itong paalisin ng mga peste. Dahil yung anti-bacterial na kapasidad ng mga mikrobyo ay kaya nilang tirain ng tiyan ng insekto. Ang ang mga insekto, karaniwan ng mga insekto ay nasa 75% ay alkaline ng kanilang tiyan. Ayun. So, ng maasim. Yung anong mga klaseng insekto yung pumipinsala sa mangga kapag ito'y may bulaklak na? Ay, marami. Yung mga hoppers. Yan ang mga paboritin, lalo na pagka namukadkad yan. Kalusing, di ba? Pagka namukadkad yan, ako, maimbita lahat ng mga iba-ibang insekto. Hoppers, sa mga kung ano-ano pang mga naninira. Ayun. Dahil, pero yan, pinakamabigat talaga yung hopper. Kalusing, balikan natin si Kalusing. Kalusing, kapag pinapaangat mo pa lang ang seedling, ang tanong marami din tong kalaban ng mga kulisap, na mga negatibong kulisap na nakawawasak at nakasisira. Anong ginagawa mong pamamaraan upang hindi tuluyang mawasak ang puno? Kumari yan twice a month nag-i-spray kayo ng insecticide.
So, sa paraan mo yan, sa sarili mong paraan. Gumagamit ka ng insecticide, samantalang si Kaipe naman, gumagamit siya ng natural na pamamaraan naman ng pagtaboy sa kulisap. Ayun. So, sige. Marami namang mga alternatibong mga pamamaraan para maiwasan ng insecticide at fungicide. Yung light trap, yung mag-ilaw ka sa gabi, ilagay mo yan sa malalapit sa mga puno para ma-attract yung mga insekto. Pero sa ibaba nung ilaw o lampara ay may planggana o batya na may tubig. At, kung marami kang tanim na puno, di ang daming batya niyan. Hindi naman, dahil ang isang ilaw naman pag natanaw naman insekto, tuwa, akala nila may fiesta. Ayun. Dadayo yan. At malalaglag sa sa iyong trap na tubig. At sa araw naman, pwede namang maglagay ng mga attractant din na pagka naamoy nila ay gustong-gustong pumasok doon. At pagka pumasok doon sa iyong trap, ay sila ay malulunod na sa kumunoy ng attractant. Ito, so, ang laki na pagkukontrol natin mga peste. Ito, may tanong kay Kalusyeng, Simon Samson, Sabi niya, magandang huntahang bukid sa inyo mga idol. Kape-kape na tayo. Pwede bang mag-crossbreed sa marketing, halimbawa, mangga at santol? Yun ang tanong po ni Mon Samson sa inyo, Kalusyeng. Hindi pwede. Citrus lang. Hindi pwedeng pagsamahin sa isang sanga? Hindi pwede. Ano yung pwedeng pagsamahin lang? Sa citrus, katulad ng kalamansi, lemon. Oo, yan pwede. Magkakamapamilya yan Suha. Pero bakit sa Bataan, minsan meron ako nakita, yung mangga ay may manggang piko, may manggang Indian mango, may manggang kinalabaw. Anong tawag sa sistema ng pagdudugtong na yon? Hindi dudugtong yung bawat sanga. Grafting ang tawag doon? O marketing din? Grafting mo yun. Grafting. Pero sa sistemang grafting, pwede rin yan. Oo. Ayun. So, iba pala yung marketing at saka yung grafting, Ayun. So, nasagot yung katanungan ni Mon Samson. Ang sabi naman ni Jerry Balmeo, kapag napuntahan namin si Ipe Gabriel, ay magpapakilala kami ng isang magaling na abono na bilyon ng bakterya. At ito'y magkakaroon ng milagro. Sasadyain ka raw at ipagluto mo raw sila ng tinulang manok na Tagalog daw, Kaipe. Oo, may manok pang Ilocano at may Bisaya. Ay, panahon ba ngayon ng anihan ng mangga o tadi ba ng mangga dyan sa Zambales? Parehas na panahon ng taniman dahil nag-upisa ng tagulan. Ito kasi ang napakagandang panahon. Pagtatanim. Kahit anong mga puno at mga gulay. Kapag napag-uusapan panahon ng pagtatanim, kailangan natin dyan si Kalusyeng Anilio. Kalusyeng, ano bang mga telephone number na pwede mong ibigay sa ating mga kababayan na nagtatanong? Ito, marami nagtatanong kung saan makakabil nung binabanggit mong mga klase ng halaman na Kalusyeng. 0919 267 3737 po. 3737. So, 0919-267-3737. Iba't ibang klase ng mangga yung makukuha sa'yo dyan. Ang pwedeng mabili ng murang halaga, Murang halaga, Bakit ang iba, ang mahal-mahal magbenta ng mga puno na ng ganyan? Ba sa iyo sinasabi, halos pinamimigay mo na lamang. Dahil ikaw ang nag-aalaga talaga. Sarili ko ho. Bakit napapamahal yung iba? Marami nagtitinda mukhang naka-triple, 4 na patong na yung presyo. Siyempre mga ahente lang yun. Pinamili sa amin. Halimbawa, binili sa iyo na 1,000 o 500, ibebenta ng 1,500. Ibebenta ng 1,500, gano'n. Siyempre may patuwa ng kanila pag nalako.
Ayo, paano ba naman ang pagpunta dyan sa lugar mo? Anong lugar uli yan? Barangay ano yan? Barangay Tumaway po. Tumaway. Barangay Tumaway. Kung halimbawa si KIP sasakay ng bus o magdadala ng pribadong sasakyan, dadaan siya ng South Luzon Expressway, tama ba? Saan papunta sa iyo dyan? Hanggang saan sila didiretso? I-exit ho sa Tanawan exit. Tanawan exit, pagkatapos? O bago kakanan makikita nyo, may signboard doon, Patalisay. Talisay. May Tanawan exit ho yun. Patumbok ito ng Taal Volcano. Hindi naman, Antal naman medyo malayo-layo pa. Malayo-layo pa, pero yung dyan din dumadaan yung iba patungo ng Taal. Hindi ho, iba ko sa Taal, doon lumiliko sila sa Maylipa. Sa Maylipa. Doon Lipan tapos sa Taal. Ayun. So, bukod sa, may binanggit ka kanina, yung mga manggang, yung mga manggang Kinalabaw, Pico, Indian mango, may pahutan, meron ka rin yung mga tanim. May mga pula ka rin yan. Meron hindi ko totoong karamihan. Makaramihan ko ngayon, mga imported note. Yung hinahanap ng mga masa ngayon, yung gustong-gusto nila. Lalo na yung mga napapatayo ng magagandang bahay, yung mga bakuran, nilalagyan nila ng mga imported trees. Golden Queen, ano pa iba? Chokonan. Nandokmay, yung paborito ng hari ng Thailand. Sabi ni Dr. Bernie Dison. At saka may kaibigan pa nga si engineer Jelly Barmeo dyan, na meron ding tinatawag na pangalan ng mangga. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng mangga. so ano pa bukod sa mangga? Yung mga naangkop na itanim na ngayon ng mga halaman? Yung Yuwin o yung kulay violet. At saka yung R2A2 or peach mango, Australian mango yun, Australian. Alin yun? Yun yung kulay, yung pinakikita ko diya, yung malalaki. Na parang apple mango siya. Yun o R2A2 kung tawagin, peach mango, Australian mango yun. Pero meron, yan, green con ho yan. Doon sa amin sa Bataan, yung sa amin sa Bataan namumunga na rin ngayon itong tinatawag na California mango, yung malalaki. Ayan, so talagang maliliit pa lang yung puno, may bunga na. Anong laurel? Yun yung isa ka nakita nung naka-green na t-shirt, laurel ho yun. Laurel. So ano pa yung mga masuswerteng halaman na binibili dyan? Balita ko yung laurel. Yan, abyo. Abyo ho yan. Abyo. Yung kulay dilaw na yan, abyo. Abyo? Yan ho, laurel. Laurel ho yan. Ayun, may hawak ang malaking mangga. Yan ang paborito ni Kalino Bowa, yung mga manggang malaki na yan. Yan, Golden Queen ho yan. Golden Queen. Ikaw ba naman hindi mo pa kami napapatikman ng kinalabaw ng Sambales dito? Ay, pagka susunod na yan. Yung bang isang puno ng mangga, mga ilan yung tiklis na nakukuha dyan? Kung minsan sa mga 10 tiklis, average na yan. Okay na yun, 10 tiklis. At maaaring maparami pa yan kung maganda yung fertility management, yung pagmamaneho ng pagkain ng mangga. Yung kasi pinakasusi sa lahat para maging malusog ang mangga at yan ay matibay sa anumang sakit o anumang peste na maaaring umatate. Ang susi lahat ay doon sa kalusugan ng lupa. Ayun, gaano tumatagal ang isang puno ng mangga bago ito hindi na pakinabangan? Perennial crop kasi ang mangga, kahit na nabubuhay yan kahit na 100 taon. Actually, may mga centennial akong mangga doon sa aking inalagaan. Centennial, 100 years. Kaya ito ay isang project na pwede mong ipamana sa susunod na saling lahi. Kahit na 2 lahi, 100 years. O hanggang 200 years siguro. Basta ito ay maalagaan. Dahil marami rin paraan na masisira siya, yung bagyo, o kaya yung anay,
kinain ng anay yan eh. May naman nakita kong mga inaanay eh. So, mismong puno pala ng mangga inaanay din, ano? Oo, inaatake agad. Hindi lamang anay, pati hantik, ano? Yes, oo, yan, mga hantik yan. Ayun. Yung magtatayo ng isang, yung bunton ba, no? Tawag doon. Yung meron silang malaking bilog na akala mo may sarili silang tahanan, ano? Oo, at yun ang pagpaparamihan nila at sa ilalim kasi sila umaatake kaya napakahirap ding ma-identify kung minsan. Ayun. Okay ka, Epe, ano yung mga contact numbers mo na para makatulong tayo sa ating mga taga-subaybay? 0956 033 5559. Ayun. So, ang telephone number po ni Kaipe ay 0956-033-5559. 35, ano? At yung isa namang number mo pa? Yung isang number ko ay 0939 513 1320. Ayun. So, maraming salamat sa iyo, Kaipe, sa iyong mga kuntil-butil na impormasyon sa epektibong pag-aalaga ng mangga. Di ba? Mabuhay ka, Kaipe. At isang araw lilibutin ka namin dyan. Pupuntahan ka namin sa iyong lugar sa Panique, Tarlac. Balikan natin si Kalosing Anilio. Kalosing, marami kasi nagtatanong dito. Bukod doon sa mangga, ano pang mga seedlings ang pwede nilang mapuntahan dyan sa inyo at napapanahong itanim ngayong tagulan? Meron na tayong rambutan, lansones, longkong ang lansones natin. Rambutan? Hindi na akong tatanim muna ang local eh. Longkong? Oo. Yan ba yung walang buto? Oo, kalimita walang buto ito. Ano pa? Kalamansi, mga pongkan, halos kompleto rin tayo mga suha na Davao. So kung ikaw pala'y, halimbawa, meron akong 1 hektaryang lupain, mga ilang klase ng puno ang pwede kong maitanim doon? Conforme ko sa halamang tatanim natin, meron nung hindi ko masyadong nalago, katulad ng longgan. Ang longgan ko, 3 to 5 feet na bunga na. Meron na tayong longgan. Meron na rin na tayong kuhan, medyo malmalo lamang, hindi ko lang pwede sabihin ang presyo. Yung has avocado. Has avocado? So, punong-puno ito para makapuno ito? Oo. Ay, yung mga dwarf, dwarf coconut, meron din dyan? Meron ako ang kuha ko lang akong dinitakunan. Ang variety. Ayun, doon kasi sa Bataan, yung magsasakang si Kaluis Nate, halos mas mataas pa siya sa puno ng kanyang coconut at ang dami ng bunga. At yung kanyang mga pinasisikat na pinya. So hindi ka nagpapalaki dyan ng mga gulay. At panay na fruit-bearing trees ang iyong inalagaan. Hindi ko pwede dito ang gulay. Gawa nung pagka nag-spray ako, patay ko sila. Ayun mo, magkalaban pala yan, ano, Kaipe. Magkalaban pala yung gulay at saka yung mga fruit-bearing trees. Hindi pala kayo pwedeng magtabi ng halamanan ni Saldi Tanega. Sapagkat si Saldi Tanega, ito, nag-good morning sa atin, paborito ro niyang itanim ay yung puno ng kamatis, puno ng sitaw, puno ng talong, basta may kinalaman daw sa gulay. Eksperto yung kanyang grupo dyan po sa lugar ng Lipa City, dyan sa lugar po ng Batangas. Dito na nga niya napag-aral yung kanyang mga anak at napagtapos. Kaya kahanga-hanga po itong grupo po ng mga magsasaka dyan sa Lipa City sa ilalim nitong Southern Luzon Farmers and Traders Agriculture Cooperatives dyan sa lugar ng Plaridel, Lipa City, Batangas. So, kumusta na kayo riyan? Saldi Tanega. Alam kong halos linggo-linggo ikaw'y sumusubaybay sa ating programa. Diyan din sa Nueva Ecija,
Marami tayong mga taga-subaybay dyan. Katulad ng ating kapangkat kabukiran na si Ka Mernilo Parumog. Andyan siya sa Hain Nueva Ecija at maging yung iba pa nating mga kaibigan. Si Engineer Daniel Pamintuan, ang isang magiting na inhenyero ng Barangay San Antonio at ng Barangay ano ba tong barangay dito sa may katabi ng San Antonio na yan, Kalosing. Ay, dyan naglalagay si Engineer Engineer Daniel Pamintuan. So, pakiulit mo yung telephone number mo, Kalosing. 0919 267 3737 po. 3737. Ayun. Eto, nag-text sa akin yung isang magsasaka ng Bataan. Sabi niya, gusto ko raw sanang puntahan ngayong umaga, pero nasa biyahe pa sila galing ng Abra. Kaya daw, baka sa linggo sila pumunta sa iyo at mamasyal sa iyong nursery farm dyan sa Talisay, Batangas. Ayun. So, Kaipe, maraming salamat. Kalosing, ano ang iyong inspirasyon na pwedeng iwanan sa ating mga kababayan ngayong panahon ng tag-ulan para sila ay matutong magtanim? Kumari po sa ating mga kababayan, magtanim po tayo para makakuha natin ang climate change. Yung mapapansin sa panahon ito, alas 8 pa lang, parang alas 12 na sa init. Kailangan tayo magtanim. Kumari sa isang tabihan, magtanim tayo ng 1 hanggang 10 puno. Kumari fruit-bearing trees, at may mapapanguha tayo. Hindi katulad ng mga forest trees na makakalilim lamang. Pero mga fruit-bearing trees, may pakinabang. May makakain ng mga ating kapwa. Tsaka napakasarap pag masdan kung ang iyong bakuran ay may mga fruit-bearing trees na nakikita mong namumungan ng hitik na hitik at liglig. Hindi tapos may maliit ka pang maliit na kubo sa ilalim. Nakukuya-kuya-kuy ka, no? Okay, maraming salamat sa iyo, Kalosing Anilio ng Talisay, Batangas. Mabuhay ka. At arinawang bigyan ka pa ng mahaba pang panahon ng buhay at mga pagpapala ng puwang may kapal upang patuloy nating mapaglingkuran ang mga magsasaka at mga mamamayang Pilipino ngayong panahon ng pamamahala ni bagong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mabuhay ka, Kalosing, doon po sa amin sa Kanayunan. Doon po sa amin sa Kanayunan. Alamin natin muna yung report ni Cheraline Cheche Vega Masikat kaugnay ng bee farming. Sa ating Balitang Agri, Balitang Negosyo, narito ang report ni Cheraline Cheche Vega Masikat. Okay, mukhang nagkakaroon po ng problemang teknikal. So, napag-uusapan po itong pag-upo ng ating bagong Pangulo ay hinimok po ni Senador Amy Marcos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na unahing lutasin ang smuggling sa agriculture product sa bansa. Ayon po kay Senador Marcos, sa unang 100 araw ng bagong administrasyon, ay dapat na magsagawa ng malalimang investigasyon sa agricultural smuggling ang Pangulo at kasuhan ng mga sangkot dito. Sa ganitong paraan, makikita kung gaano kaseryoso ang bagong administrasyon na sugpoy ng mga maling deklarasyon at pagpapababa sa halaga ng mga imported na mga produktong pang-agrikultura. Binigyan din naman ni Marcos na hindi pwedeng isampa mga kasong smuggling sa korte hanggang hindi pa naayos ng gusto ang listahan ng mga hinihinalang sangkot dito. At kailangan din anyang magtugma ang listahan ng mga hinihinalang mga smuggler
sa aktual na listahan ng intelligence agency. So, palagay ko nga'y malaliman ang dapat na gawing investigasyon ng ating mga opisyal ng gobyerno. At dapat magsampol na mayroong makukulong kaugnay nitong problema na ito sa Department of Agriculture. Ito po yung unang hakbang na dapat sana ay dapat lamang na gawin ng gobyerno para maipakitang tayo'y positibo, tayo'y seryoso na ayusin ang pag-aayos ng ating pong bansa. Samantala po, nagpositibo po sa red tide toxin yung ilang pong mga baybayin dyan po sa ating karagatan. Sa inilabas po na Shellfish Bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakataas pa rin po ang red tide warning. Ito po, pakinggan po ninyo, baka kayo nasasakop ng lugar na meron pong tinatawag na red tide warning, shellfish poisoning. Yung mga lugar po ng baybayin po ng Milagros, Masbate. Ayan, bawal pong humango, bawal pong kumain na mga shellfish tulad po ng tahong, tulad po ng talaba, at iba pang mga uri ng shellfish na nakukuha sa karagatan o baybayin ng Milagros, Masbate. Bukod po dyan, ang lugar po ng Dawis at Tagbilaran dyan po sa Bohol. Sa Damangkilas Bay, dyan po sa Zamboanga del Sur. Maging yung lugar po ng Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte. At maging sa lugar po ng Lianga Bay, dyan sa Surigao del Sur, ay positibo po sa red tide toxin ang mga baybaying dagat. Kaya't ipinagbabawal po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paghango at pagbebenta at pagkain ng anumang uri ng shellfish dyan po sa nabanggit na mga lugar ng karagatan. Pinag-iingat naman ng BIPAR mga tao sa paghango at pagkain ng mga shellfish at alamang. Ayan, kasama pa pala yung alamang po dito. At sapagkat ito daw po ay apektado ng tinatawag na paralytic shellfish poison o toxic red tide. Paalala ng ahensya, ligtas naman daw pong kainin yung mga huling isda, hipon at alimango. Basta ito'y sariwa, nahugasang maayos at natanggalan ng mga lamang loob bago po ito ay lutuin. So yan po yung pong ating report mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alam po ba ninyo na itong nagretirong si Secretary William Dar ay nagsabi na at siya'y natutuwa daw at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Agriculture Secretary. Sabi niya, the Philippine agriculture will finally be prioritized and supported with the forthcoming assumption of President-elect Ferdinand Marcos Jr. as Agriculture Secretary. Ang ibig sabihin siguro niya rito, lahat na ng kailangan ng Department of Agriculture magagawa sapagkat siya ang Pangulo, kaya niyang kumuha ng malaking pondo, maglipat ng pondo, magrekomenda ng paglilipat ng pondo para sa Department of Agriculture na pwedeng aprobahan ng dalawang kapulungan po ng Kongreso. So yan po yung mensahe ni Secretary William Dar sa kanya pong pagdalo sa isang agri-fishery intervention ng Department of Agriculture dyan sa lugar po ng Cordillera Administrative Region. Sabi niya, the President's decision to lead the Department of Agriculture is a clear indication of his utmost concern for the development of the country's agriculture and fisheries sector. Ang sabi po ng Pangulo, dating kalihim ng Department of Agriculture. At kung kayo po'y nakinig ng talumpati ng Pangulo, ang sabi niya ay talagang binigyang pansin niya itong larangan itong agrikultura. Sabi niya, the role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration.
none but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways. So, mamaya po yan. Alamin nga natin kay Attorney Nicasio Conti sa kanyang pulso ng bayan. Papulsuhan nga natin kay Attorney Nicasio Conti mamayang alas 5. Itong may kinalaman dito sa mga magagandang plano ng Pangulo. Binabati natin ang happy birthday. Happy birthday kay Julio Luna, father of Joanna Luna. So, sana'y mabusog nyo daw po yung mga taga DWIZ. Happy birthday kay Ginoong Julio Luna, father of Joanna Luna. Inuulit po natin yung mga mahilig po sa tahong, yung mga mahilig po sa talaba, dyan po sa lugar ng baybayin ng Milagros, Masbate, Dawis at Tagbilaran sa Bohol, yung pong sa lugar ng Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Salitalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte, at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Medyo ingat-ingat muna po sa pagkain po ng shellfish, sapagkat nagpositibo po sa red tide toxin ang ilang baybayin sa inyong lugar. Sa kabukiran at kabuhayan, kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Izon at Pangkat Kabukiran. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa kasama ang batikan at magsasakang broadcaster na si Rod Izon tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa Kabukiran at Kabuhayan. Magandang umaga muli sa ating mga taga-subaybay sa loob at labas po ng ating pumbansa. Patuloy pa nating paglingkuran, bigyang impormasyon, mahalagang mga talakayan at impormasyon ang ating mga mamamayang Pilipino sa larangan po ng agrikultura. At siyempre po patuloy nating nakakasama ang ating mga kapangkat kabukiran. Kanina'y nakasama natin si Carlos Sing Anilio dyan po sa Talisay, Batangas, at maging itong si Kaipe Gabriel ng Paniquit, Tarlac. Mamaya po makakasama natin si Pelasito June Espiritu, ang magsasaka po ng Bulacan, at maging si Dr. Rolly Encarnacion. Sisikapin din nating makontak ang ating blind farmer na si Gina Lopez sa kanyang pagdalakas loob na muling mag-alaga ng mga baboy. Abay, pinagyayabang sa akin na yung kanyang mga alagang baboy ngayon ay matataba na. Kaya sabi ko, humanda ka. At sa aming pagtitipon ay kailangan namin ng masarap na lechon. So binabati rin natin yung ating mga taga-subaybay na nanonood ng live sa ating FB page at YouTube. Si Rogelio Gagate, ayun, sabi niya, good morning po, watching and listening at FB post. Si Charlene Ibonya, sana po'y mabalik sa Pilipinas ang pangunguna sa palay. Si Mercy Bautista, tama po para hindi na po umaangkat sa ibang bansa. Mula kay Lenny Marumo, good morning, watching from Japan. Ay, kumusta na kayo dyan, mga Pilipino sa Japan? At si Roberto Aguinaldo, maupay na aga po. At yung kanyang tinext sa atin ngayong umaga. So patuloy po tayong maglilingkuran sa ating mga mamamayan. Ay, nanonood din sa atin ngayon si Victor Vilas Manuel, dyan po sa lugar ng Olongapo City, na sabi niya balitiin mo nga po ng belated happy birthday ang aking kaisa-isang misis. Ayun, mula kay Victor Vilas Manuel, binabati niya yung kanyang misis. Ayun, muling binabati ni Mary Angeline Soriano ng Morong Bataan, Binaritan, Morong Bataan,
ang kanyang mga kamag-anak na sina Lida Sarsadya dyan po sa lugar ng Morong, Bataan. Pero habang iniintay natin si Atty. Nicasio Niconte sa kanyang may kakampi ka portion, ay narito muna ang report ni Cheraling Cheche Vega Masikat. Pasyalan natin ang bee farm ni Mr. Rico Acuña ng Barangay Santa Lucia sa Dolores, Quezon. Ano nga ba ang uri ng bubuyog ang kanyang mga alaga? Ito po yung mga stingless bee. Ito po mga standard box po ng stingless bee. Sila po ngayon ang pinakasikat na bee. Endemic po siya sa Pilipinas at siya po ang pinakamagaling mag-pollinate ng mga crops. Nangangagat lang po sila ng konti pero wala po silang stinger at wala po silang bee venom. Meron po kaming 300 na stingless bees, meron po kaming 100 na serrana bees, at meron po kami siguro more or less mga 20 colonies po ng Apis mellifera. Pero all in all po, siguro meron po kaming more than 600 colonies po. Alam niyo ba na tuwang-tuwa mga kapitbahay at kalapit na magsasaka ni Mr. Acuña? Dumami kasi ang kanilang ani dahil sa mga bubuyog. Nagkandak po ng study yung aming Municipal Agriculture Office nung nagkaroon po ng bee farm dito sa Barangay Santa Lucia. At napatunayan po na nag-increase po ang harvest ng mga farmer by 40 to 50% nung nagkaroon po ng mga bees dito. Bukod sa pagiging pollinator at mapagkakitaan bilang panimulang alagain, ano pa nga ba ang mga produkto mula sa lukot o stingless bee? Sour honey, stingless bee honey, yung honey po na maasim. Pero siya po ang pinakamasustansyang honey compared po dun sa ibang honey. Propolis, kung kanilang natural antibacterial antibiotic, kung kanilang bee bread o tinatawag po namin siyang pollen kasi hindi siya kilala sa bee bread. Food supplement po, napakamahal din po nun, naibebenta rin po. Galing po sa lukot. Proseso pong ginagawa lang po ay ine-extract, pinifilter, tapos binabattle po. Wala po kaming heating process, wala po kaming yung ina-adulterate siya, dinadagdagan lang po ano-ano, wala po. Basta kinukuha lang po namin, ina-harvest lang, tapos nililinis. Isa rin si Mr. Acuña sa mga aktibong nagtuturo at naghihikayat na mag-alaga ng lukot o stingless bee. Para na po naging advokasya po namin ang i-encourage po ang mga grupo, ang iba-ibang LGU na mag-engage sa beekeeping. Tulong po kami ng Southern Luzon State University, tulong po kami ng Canadian Executive Service Organization at ang Mount Banahaw Bee Farm. Kami pong tatlo ay pag naimbitahan po, halimbawa po isang bayan, initiated by the LGU, in-invite po kami, narating po kami sa kanilang bayan, nagkakandak po kami ng basic orientation on beekeeping at pinapakita po namin sa kanila yung kahalagahan po ng pag-aalaga ng laywan. So we're doing it for free. Basta po kami naimbitahan, kami po ay agad-agad na tumutugon. Kasi gusto po namin laganapin at gusto po namin i-inform po ang mga tao, lalo na po yung mga farmer, kasi sinusunog lang. Hindi po nila nare-realize yung kanilang ginagawa at hindi po nila nare-realize yung importance po ng mga laywang ito. Ilang colony ba ang may papayo niya na dapat pag-umpisahan ng mga nais pumasok sa beekeeping? Siguro po kung hobbyist, katulad ko po nung nag-umpisa ako, I started the beekeeping as a hobby. Siguro pwede na po mga 5 colonies ng stingless bees. Parang alaga lang, pet. Pero kung gusto po nilang mag-umpisa tapos yung papadamihin para later on po ay magiging negosyo, siguro po ay mga 10 to 20 colonies po pwede na po nilang pag-umpisahan. Pwede po yan sa ilalim ng puno, pwede rin po hindi ganito ang setup ninyong tatluhan. Kung wala po kayong lugar, kung wala po kayong farm, pwede po yan sa dingding ng likod bahay ninyo. Kung isa pong dingding ng kwarto, kaya po nung mag-hold ng mga 100 colonies, one on top of the other, patong-patong po. Kanya you don't need a farm to have a bee farm po. Basta po kayo interesado, may kaalaman. Maski po wala kayong malawak na lupa, pwede po kayo magka-bee farm, lalo na po ang stingless bees. Si Mr. Rico Acuña sa kanyang bee farm sa Dolores, Quezon. At ako si Cheche Masikat para sa Usapang Agri. Balitang Agri, balitang negosyo. Mahilig sa bee farming, abay, lagi po namin ipinapalabas yan sapagkat napakarami po ng lumiliyam sa amin at pinipilit po muli nilang mapakinggan ang balita po na yan ni Cheraling Cheche Vega Masikat. Pero bago yan, habang inaantay natin ang ating mga panauhin sa telepono, abay, pinag-iingat po tayo ng ating gobyerno
ng Department of Health sapagkat patuloy po na tumataas ang kaso po ng COVID-19 sa lahat po ng rehiyon po sa Pilipinas. Ayon po sa Department of Health o DOH, nakita na ito sa 88% ng mga probinsya. Ibig sabihin po, 88% ng mga probinsya, mga highly urbanized cities at ilang mga syudad po sa bansa ang nagpapakita na ng positibo pong growth rates. Ibig sabihin po nito, abay muli na namang gumagapang itong salot na pandemya. Sa Metro Manila, pumalo na po sa 450 ang naitalang kaso kada araw. Abay, padami po ng padami. Ito isang malungkot na bagay sa ating pong kapuluan at mundo. Habang kaunting pagtaas po ang nakita sa Mindanao na nakapagtala na ng 50 kaso kada araw. Ayun. Pero sa kabila po ng pagtaas ng impeksyon, nilinaw po ng Department of Health na nasa ilalim pa rin ng low risk classification ang ating pong bansa. So, yan po itong maliwanag na pinapabatid po sa atin ng ating gobyerno. Ang ating gobyerno na kung saan po'y ipinarating sa atin na tayo'y mag-ingat at mag-ingat. Ang ating pong pangkat kabukiran ay nakatutok din po sa atin dyan po sa may area ng dyan sa may Rizal. Si Lino Boa. Ayun, si Janice Suerte naman ay dyan po sa Oriental Mindoro. Si Jerry Balmeo ay gising na gising at interesado na siya ay pumunta sa lugar ni Ginoong Kaipe. So, gusto nyo rang pumunta sa lugar ng Sambales at sa Paniki, Tarlac at Charawe magpapaturo kung papaano magkaroon ng masaganang bunga ang kanyang mga ani sa larangan ng pagtatanim ng mangga. Ayun, meron din naman nagtatanong po rito ng mga numero ng ating mga nakapanayam kanina. Lalo na po interesado sila doon kay Carlos Sing Anilio. Ayun, ano ba yung number ni Carlos Sing? Ayun, ito pong number ni Carlos Sing ay 0919-267-3737. Siya po ay dyan po sa lugar ng Talisay, Batangas. Ayun, mukhang nahimbing ng kapiraso si Atty. Nicasio Niconti. Pero bago yan, abay makipagkwentuhan muna tayo sa ating mga kasama sa Balitang Pang-Agrikultura. Balitang Pang-Agrikultura. Nasa linya natin si Pelecito Jun Espiritu. Good morning, Ka Jun. Good morning, Karod. Magandang umaga sa ating lahat ng mga nakikinig sa iyong palatuntunan. No? Oo, alam kong andiyan ka pa rin ba sa Atok, Benguet? Wala na ako sa Atok, Benguet, pero parang nasa Atok, Benguet pa rin dahil nandito ako sa itaas ng bundok sa Doña Remedios. Ayun. Yung bang ipinagbilin ni Jerry Balmeo na 4 na sako ng kamote at 5 sako ng repolyo ay naibili mo? Medyo nahirapan akong buhatin. Pinamigay mo na lang. Ipakita nga natin itong mga larawan nitong mga pinuntahan dyan ni Kajun Espiritu. Nakita na ba natin ang ating social media dyan sa loob ng studio? Itong si Capelecito Espiritu ay pinakikita mo yung saging ni Jerry Balmeo at saka ni si Jun Kwanto hindi naman si Jun Espiritu to, yan si Jun Bernabe. Si Jun Espiritu. Itong may Espiritu Santo, ayun, yung malakas ang Espiritu na malakas pa ng peraso pagpunta ng Atok. Kumusta ba? Ilang oras ba yung biyahe mula dyan sa Bulacan patungo ng Atok, Benguet? Magmula sa Bulacan, dito mga 4 na oras patungong Baguio. Tapos 1 oras kalahati mula Baguio hanggang Atok, Benguet.
Ayun, at malamig ang... Ang ganda panahon nitong pinakikitang larawan, ay ang ganda ng taniman ng gulay. Ano bang mga gulay itong natagpuan mo dyan? Napakalawak ng taniman ng gulay dyan. Yung carrots, siyempre, yan ang pangkaraniwan doon eh. Carrots, cabbage, may mga tanim rin silang sili. Tsaka yung tinatawag na Chinese cabbage. Yan ang kanilang ngayon pinagkasalukuyan pinatanim. Sige nga, ikwento mo ng detalyado. Ituloy-tuloy mo yung kwento mo mula sa mga lugar na pinuntahan mo, yung mga natutuhan mo sa larangan ng pagtatanim ng gulay. Oo, Karod, katunayan, masisipag yung ating mga magsasaka dyan sa Atok Benguet. Kasi karamihan pala na nanggagaling ng gulay ay nandiyan yung gagaling sa Atok Benguet kasi yan ang pinaka mataas na lugar. At napakalawak ng taniman nila kung saan pinasyalan namin yung mga lugar na taniman na katulad ng carrots nga, cabbage, at saka yung mga bulaklak na mga nanggagaling raw sabi raw imported from Holland pero doon lang nanggagaling sa Atok Benguet sa tinatawag na Paway Atok Benguet. At sa pamamagitan ni Ka Arnel Caparos, yung manager ng Mountain Bloom, Multipurpose Cooperative, at saka ni Canario Celo ng Mountain Bloom ng Multipurpose Cooperative, siyang presidente, siyang chairman, ay nakipag-ugnayan ako sa kanila. Napakaganda ng kanilang mga tanim. Ang isang nilang problema, ang ganda. Pero habang sinasalansan mo yung pasalubong mo sa amin dyan ka June, medyo uminom ka muna ng salabat dyan, ha? At nasa linya na natin si Atty. Nick. Babalikan kita at makakasama mo yung magbababoy na ngayon. Yung ating blind farmer na si Gina Lopez na ipinagyayabang na marami na raw siyang matatabang baboy. Tamang-tama ka ko yan. Tamang-tama yan kay June Espiritu sa kanyang birthday na susunod. Hintayin natin, ha? So, babalikan ka namin na June Espiritu sa ating mga balitang pang-agrikultura. Dito muna tayo sa ating paglilingkod bayan. Kapag ganitong oras po kasi, ito yung oras ni Attorney Nicasio Niconti. Isang tao at isang abogadong naglingkod noon, naglilingkod ngayon at patuloy na naglilingkod sa ating mga mamamayan. So, nasa na ba si Attorney? Ha? Okay. Ayun, naputol ng konti. Sige, hintayin muna natin at mukhang may problema yung kanyang linya. Kaya medyo putol-putol at hindi natin... sige, pasok muna natin si... Pahay lang muna natin. Si Gina Lopez, ang ating blind farmer. Good morning, Ma'am Gina. Good morning po. Kumusta? Anong probinsya mo ba ngayon? Ay, nandito na po ako ngayon sa Rizal, sir. Ayun, sa Rizal. Sa Rizal. Opo. Ang dami mo palang lugar. Meron kang farm sa Rizal at meron kang farm sa Bicol. Ano ba yung farm mo sa Bicol? Ay, doon po yung mga nyugan saka maisan. Doon sa anong lugar sa Kabikulan yan? Sa Buhi po. Ayun, so ilang ektarya ba yung taniman mo ng niyog? Nasa 4 naman po. 4 na hektarya, nyug. Ano pang klase ng halaman? Yan po yung... Mais. Mais, tapos saging, tapos mga kamuting kahoy. Saka po yung mga gabi. Ayun, alam mo, nakatutuwa na ang isang katulad ni Gina Lopez na isang bulag ay nagsisikap. So kapag ka ikaw siguro yung naging... inspirasyon ng ating mga mamamayan, ng ating mga leader sa Department of Agriculture, ay aangat ang ating larangan ng agrikultura. Mantakin po nyo to, ha? Isang babaeng bulag, pero siya ay nakapaghahanap buhay sa larangan ng pagsasaka at pangahayupan. At ang malungkot po nito, alam po ninyo, si Ma'am Gina Lopez ay hindi lang siya yung bulag. Pati yung kanyang asawa ay isa ring bulag. Tama po ba, Ma'am Gina? Para alam nila. Opo, tama po yun. Ayun, pareho po silang bulag. Kwento nga ng kapraso kung papaano nyo
O itinutulak ang buhay araw-araw at ikaw nakapagnegosyo pa't umunlad ang buhay kahit kayo dalaway bulag. Ang kwento po namin, dahil po ang unang pinagkakitaan namin, yung pagmamasahe. Yung pagmamasad sa sa mga mall, meron po kaming mga massage clinic. Dahil nga po sa pandemic na nangyari, doon po kami talagang nawala ng kabuhayan kasi lahat sarado. Ayun. Dahil po doon sa hirap po na yun, yung nag-isip po kami kung ano po yung pwede namin pampalit doon sa aming pagkakitaan. Kaya pinasok po namin itong pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayupan. Kaya hanggang ngayon po, ito pa rin po yung namin. Ito yung pa rin yung isa sa pinagkakitaan. Although, nag-uumpisa na yung aming... Hindi ba nalugi ka nga sa pag-aalaga ng baboy? Ilang baboy ba yung nalibing sa yung alaga-alaga? Mga nasa din po yun, sir. Mga nasa 50 heads din po yun. Ayun. Pero ngayon, dahil sa inspirasyong bigay ng Department of Agriculture, nagtiwala ka muli na mag-alaga naman ng uli ng baboy. Ilang ulo ka nagsimula? Yung una pong pinagsimulan namin, sir, 3 inahin lang. Ngayon, ilan na ngayon? Ilan na ngayon? Nasa mahigit 100 na po. Ilang buwan lang yung pagitan nito? Gaano kalayo lang yung panahon? Bali, sir, kasi ang ginawa namin, painahin tapos yung pagbibenta rin ng mga biik. Saka yung iba po na hindi... Yung may iba po na magandang gawing inahin, inaalagaan po namin na pinapalaki para dagdag na naman pong gawing painahing baboy. Hanggang sa ito po, 4 months lang naman po ang pag-alaga. Tapos pagka nakapag na-cycle mo na naman po yun, unti-unti po pong mapaparami talaga. Ito. Tatsaga lang po talaga. So, may nagtatanong dito, paano nyo rin namamanage ang pagnenegosyo ng ginagawa nyo ngayon o pagsasaka, samantalang bulag kayong dalawa? Madali naman po kasi sa amin po kasi ng mga kahit bulag po kami, basta kami may kasama, sir. Basta po may nag-guide saka may nagbabasa ng aming mga kailangang ipatingin sa kasama namin. Kayang-kaya naman po. Basta may tagabasa lang at may kasama sa tuwing pupunta doon sa farm. Tapos yung para ma-monitor lang po. Sige, so ngayon sa pagpapaalaga mo ng mga baboy, sige nga, ikwento mo sa amin paano nabubuhay yan ngayon at hindi nagkakaroon ng problema sa ASF. Yung lang talaga, sir, dapat panatilihin lang po talaga yung kalinisan. Hindi na po yung gaya ng dati na hinahayaan lang. Ngayon po talaga sobrang linis. Saka yung mga pinalagay din po ng pang-disinfect. Yun talaga dapat hindi mawawala. Saka yung pagkain, hindi kami po talaga nagpapakain ng yung mga kaning baboy dati na. Kasi pinapayo ni Dr. Rolly Encarnacion na iwasan munang magpakain ng mga tira. Sapagkat maaring doon ang gagaling yung virus o yung mikrobyo. So hindi ka na nagpapakain ng ganong klase? Opo, hindi na po. Puro lang po kami. Kasi sir, member din po kasi. Okay lang po ba sir na na kasi po ang plano ko po kasi gusto ko i-invite yung mga nangailangan ng mga mabibilhan ng mga patabaing baboy kasi marami po kami. Kung mayroon po na interesado, gusto ko po ipaalam sa kanila kasi... So, ibig sabihin, gusto mo ring turuan sila ng iyong sistema ngayon ng pag-aalaga ng baboy? Opo. Sige, i-announce mo yung number mo? Ano ba yung telephone number? Pwede bang banggitin ang telephone number na ginagamit natin ngayon? Ay sir, ang ko po... Sige, anong number? Itong kanyang number ay 0991 335-2957. 0991-335-2957. Yan po ay si Gina Lopez, ang ating blind farmer na sadyang napakasipag po at masikap.
sila'y inspirasyon. Mag-asawa silang mag-asawa'y bulag, pero sila po'y nabubuhay. Samantalang marami tayong mga mamamayan na namulat ang mga mata, pero hindi nakakakita ng oportunidad sa ating kapaligiran. Ayun, nangungumusta yung kinukumusta ka ni Camernilo Parumog. Ituro mo daw sa kanya kung yung pag-aalaga mong bagong sistema ngayon, sapagkat siya daw namatayan din ng halos 250 ulo ng baboy. Kaya't siya ay nalugi. Ayun. Okay, Ma'am Gina, sige, pagdasa yung pagkakataon upang manawagan. Opo. Sir, iyon nga po yung yung sabi ko kanina, yung sa mga nakangailangan po ng mabibiling mga baboy. Kasi po, member din po ako ng kooperatiba. Sa kooperatiba po namin kasi, marami na po kaming mga available na pwede nilang mabili na mga patabaing baboy. Kapag po pag may naghanap po, yun na lang po. Sa inyo ko na lang po para mas madali. Yun. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Gina. Mabuhay ka. Opo, maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig ng sa kabukiran at kabuhayan. Salamat po, si Ma'am Gina Lopez. Ibalik natin sa linya si Kajun Espiritu. Kajun! Yes, Karod. Oo, so pinauna natin si Ma'am Gina dahil baka makawala yung mga baboy niya eh. Sige, ituloy mo yung kwento tungkol sa iyong atok visit sa Baguio at kung ano-ano yung mga natutuhan mo dyan na pwedeng ibahagi sa ating mga mamamayan. Yung pagtatanim pala ng strawberry, tumatagal pala yung puno ng strawberry, halos 2 taon. Kasi mga 1 taon na raw yung kanyang pag-aalaga doon. Sabi ni Canario Celo, ang kanyang ginagawa, may tunnel, parang tunnel vent. Parang may tunnel. Tapos pag may rain shelter na tinatawag, tunnel type, na kapag umuulan, tinatakpan nila yon at hindi na peperwisyo yung mga tanim. Yun yung ginagamit rin raw nila sa mga sili. At ang strawberry raw, ang pinaka-bloom noon ay April, May, at saka July, August. Itong mga panahon ito. At nung bumili kami doon, nagkakalaga ng 300 isang kilo. Pero pagdating na doon sa siyudad, sa Gawin Baguio, maabot na sa 450 to 500. Kaya, mas mura yung farm gate. Nung na-interview ko siya, yung chairman ng Mountain Bloom, si Canario, sinabi niya, isang problema nga nila yung pagtaas ng presyo ng mga farm inputs. Pati na yung transportation cost raw ay naging quadruple. Nung dati raw ay 150 lang raw ang isang kilo sa transpo, ngayon raw umaabot na sa 450. Ganon. Kanilang naging problema. Ipapasok ko yung pero tuloy pa rin, Karod, yung kanilang pagtatanim dahil gusto nilang mabigyan pa rin ng sapat na pagkain ang ating mga mamamayan. Kahit na ganon. Dahil nung bumagsak nga raw yung presyo ng cabbage, 10 hanggang 15 pesos yung pinakamaganda na, tapos dito sa Maynila, nasa 40 hanggang 60, dahil nga raw doon sa transportation cost. Pero, so ano-ano pa yung mga problema na ipinarating sa iyo ng mga magtatanim ng gulay dyan sa lugar ng Benguet? Sa ngayon, wala namang pros silang na nasa kasalamuha. Yung pagtaas ng diesel o ng gasolina ng paggamit nila sa kasi mga oil based yan lalo na yung mga chemical fertilizer. Pero gumagamit sila ng tayong manok, miski yung tayong manok ay umabot na raw sa 180 ang isang sako ng 40 kilos. Kaya medyo may kamahalan na rin. Tapos siyempre, pabubuhat pa nila sa tao yon. At yung cost naman ng carrots ay maganda na ron naman ngayon na nasa 37 yung dala nila sa trading post doon. Tapos dadaling dito sa Manila, siyempre medyo may kamahalan dahil nga doon sa pagtaas ng mga diesel. Pero sabi nila, tuloy pa rin. At kumikita-kita pa rin daw dahil raw yun ang kanilang passion, yung pagsasaka. Kaya si Ka Arnel Caparos
na ating kaibigan doon na nananawagan rin sa ating pamahalaan na i-subsidize raw yung ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda doon sa katulad ng fuel subsidy at saka nung tinatawag nating mga gamit pa sa pagsasaka. Yun, naitanong mo ba sa kanila kung nakarating sa kanila yung mga binabanggit ni Secretary William Dar na mga naipamahaging ayuda sa mga magsasaka? Pero hindi lahat at hindi pa rin sapat, sabi nila. At katunayan, si Secretary William Dar ay nagpamigay ng isang mga sasakyan dyan sa Baguio City. Nabanggit niya yung sa Benguet. Nagpadala sila ng 2 truck doon na panghakot. Bigay yun sa mga cooperative doon sa paghahakot ng mga kanilang mga kalakal. Pero ito, pakinggan natin na kinuha ko kasi itong pinakuha ko dito sa ating production, yung bahagi ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may kinalaman sa larangan ng agrikultura. So ito sana yung pupulsuhan namin ni Attorney Nicasio Nick Conti. Hindi siya makontak kasi ngayon. So papakinggan natin, paparinigyan natin, ipakita itong bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Promise of every administration, none but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovering. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Yan po ang bahagi ng talumpati sa unang talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang inaugural speech at nakakatindig balahibo sapagkat nakita natin ang kanyang seryosong pagtutuon ng pansin bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture na mabigyang pansin ang kagawaran ng pagsasaka sapagkat alam natin ito ang hahango sa ating mga mamamayang Pilipino ang tayo'y magtanim at lumikha ng sarili nating kakainin. Ang bahaging yan ay hatid sa atin ng may kakampi ka ni Attorney Nicasio Nick Conti, serving with honor. Sa kabukiran at kabuhayan, may kakampi ka. Kasama si Attorney Nicasio Nick Conti, serving with honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Yan. So, tatalakayin namin yan ni Attorney Nicasio Nick Conti sa mga darating na kung sakali namang makontak natin, makahabol-habol. So, pinapaabot po ni Attorney Nicasio Nick Conti ang kanya pong pakikiramay sa pamilya ni Dionisio Dayo Caruel Jr. Diyan po sa lugar po ng Batangas.
sa Lobo, Batangas. Isa po niyang kaibigan, ngunit ito po'y sumakabilang buhay. So ito'y bahagi na rin ng panawagan ng kanya pong kamag-anak na ipinarating po. Sabi po niya dito sa kanyang ipinadala rito ng isa sa kanyang anak. Sabi niya, to our family, relatives and friends, my daddy, Dionisio Dayo Canuel Jr. will be laid to his final rest on July 7. Thursday next week. A mass will be held for him at 9 a.m. Then the interment will follow right after. Please see below. Meron mo siyang binabanggit dito. So, sa kami na daw pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan, ang kanilang ama na si Dionisio Dayo Canuel ay hahatid na sa huling hantungan sa Hulyo 7, Huwebes, sa susunod na linggo. Meron daw pong misang idadaos para sa kanya ng alas 9 ng umaga at ang libing ay mangyayari pagkatapos ng misa. Yung last week daw po, huling lamay, July 6, ay magaganap dyan sa lugar po ng 147 Babaw Street, Poblacion, Lobo, Batangas. Ayun, kaya siguro si Atty. Nicasio, kaya hindi po natin makontak ngayon. Siya po ay naroon po sa burol ng kanyang kaibigan na si Dionisio Dayo Canuel Jr. na isa po sa kanyang matapat na kaibigan. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng may kakampi ka, Serving with Honor ni Atty. Nicasio Niconte. Sa kabukiran at kabuhayan, may kakampi ka. Kasama si Atty. Nicasio Niconte, Serving with Honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Balikan natin itong talakayan. Pagsamahin na natin itong magiting na si June Espiritu at si Doc Rolly Encarnacion sa ating Balitang Agri at Balitang Negosyo. Balitang Agri, Balitang Negosyo. Hello, good morning, Doc Rolly. Hello. Good morning. Good morning, Karod. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa ating programa, Karod. Ayun, kasama natin sa linya si Kajun Espiritu. Kajun. Rolly, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Kajun. Oo, mukhang malayo itong pinanggagalingan ng boses ni Doc Rolly. Saan ka ba ngayon? Opo, nandito po tayo sa malayong lalawigan ng Aurora. Opo. Aurora. Ayun, Aurora Province. Iyan na yung nasasakop ng Region 3, tama ba? Tama po. Bahagi na siya ng Region 3 ngayon, ano? Tama po, bahagi ng Region 3. Naghahanda po tayo aanyaya ng mga magsasaka na nag-aalaga ng tupa, kalabaw, kambing. Baka dahil po sa ating pong First Regional Ruminant Farmer Summit, ito po darating na July 30, inaanyaya po natin ang inyong programa, Karod. So anong araw to? July 30 po, ito ay araw ng Sabado. Bubukas po ng alas 7:30 ng umaga. So lahat po nang nandito sa malapit sa Kapas Tarlac, kasama po si Ka June. At ikaw, Karod, inaanyayahan po namin kayo. Kasama po ang kagawaran ng pagsasaka dito sa Region 3. Libre to, libre. Libre po, wala pong bayad. Ano ang mga inasahang mangyayari dito? Ano yung mapapala ng mga kababayan nating mag-a-attend dyan? Masaya po, parang magkakaroon po tayo ng piyesta ng mga iba't ibang mga magsasaka na nag-aalaga ng kambing, tupa, kalabaw at baka. May mga seminar, may mga booths na magpapakita po ng mga display ng mga uri ng mga live animals. Ano po? At may mga seminar, Karod, para po yung mga gustong matuto tungkol sa pag-aalaga ng mga iba't ibang klase ng hayop na ruminants. Ayun, pero bago natin talakayin yung iba pang anggulot mga elemento niyan, ay tanongin ko muna si Kajun. Kajun, ikaw ay isang magsasaka. Ay ikaw lumaking isang magsasaka, nagtrabaho sa larangan ng pagsasaka sa Department of Agriculture sa gitnang Luzon, hanggang ngayon nagsasaka at tayo'y patuloy na nagsusulong ng mga programa sa larangan ng pagsasaka. Ano ang masasabi mo at reaksyon sa talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na may kinalaman sa larangan ng role of agriculture? Yes, so malaking bagay yung talumpati ni
PBBM sa ngayon. Dahil kailangan yan, dahil nga nabanggit nga niya, yung global crisis na ating kinaharap, dahil nga doon sa gera sa Ukraine at saka Russia. Kaya dapat lamang napagtuunan natin ng yung pagkain, yung food sufficiency. May mga inilatag naman na programa ang ating nakalipas na administrasyon para kung gusto nilang subaybayan, ay magagamit rin nila. Natatandaan ko pa, Karod, noong nagkaroon ng problema sa bigas sa panahon ng kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr., ay gumawa kaagad ng paraan si former President Marcos na tulungan ang ating mga kababayan na makaahon at natatandaan nyo yung pagkakaroon ng hirap sa bigas. Kaya nga bata pa ako noon Karod at meron mga pila talaga sa bigas. Pero dito ngayon sa panahon naman ni Secretary Dar, hindi naman nagkaroon ng pila. Noon talagang kukunti pa ang mamamayan ang ating mga populasyon, pero nagkaroon ng tagsalat sa bigas sa kadahilan ng sa kakulangan ng taniman. Kaya pinundan ni former President Ferdinand Marcos yung tinatawag na mga irrigation, yung mga technology sa katulad sa Masagana 99, at saka yung iba pang mga facilities. Ang pagtatayo dito sa Iri ay inumpisahan niya yon. At lahat ng yon, pati yung Masagana 99, ang talagang target noon ay mabigyan ng 100 per hectare. Samantalang ngayon, maabot na tayo sa 150 per hectare. So ano yung pananaw? Misay nakapanayam natin si Regional Director Crispulo Bautista. Ano yung kanyang isang simpleng nakikitang solusyon upang lumubo ang produksyon ng palay sa bansa? Alam mo, Karon, di ba na nag-uusap-usap tayo, sinabi ni Director Chris na kulang talaga sa insentibo ang ating mga magsasaka. Marami na yung binebenta yung kanilang bukirin sa kadahilan ng hindi naman profitable. Kaya, ginabi niya na kung kanyang bibigyan ng insentibo ang ating mga magsasaka, ay kayang umani ng 150 per kaban, minimum na kayang anihin. Kung sakaling aani siya ng mga 150, bigyan ng insentibo. Halimbawa, 40 to 50,000 kada hektarya. So, ibig sabihin, kung ang magsasaka ay umabot ng 150 kaban, ang kanyang inani sa isang hektarya, ay meron siyang premyong insentibong cash mula sa Department of Agriculture sa gobyerno. Yes, oo. So, sa madaling salita, malaki na yung ani niya, magsisika pa siya dahil kailangan niyang makuha yung premyo. At the same time, bababa ang presyo ng palay, bababa ang presyo ng bigas dahil yung target na 20 pesos per kilo na sinasabi ng PBBM ay maaaring ma-attain. Dahil may insentibo na yung ating mga magsasaka. Kumbaga, subsidized na talaga ng gusto. Pero ang problema ngayon, yung mga magsasaka, meron niyang sakahan, wala namang puhunan para sa pagsasaka. Tama. Kaya nga, kailangan yung mga magsasaka natin, magtatanim yan At saka yung irrigation, alam mo, marami na rin na i-convert na, na farmland. Marami nang naging subdivision. Yes, kaya marami ng other uses. Okay. Kaya yun, malaking bagay rin yung recommendation, yung pag-uusap-usap natin doon, bibigyan niya ng alam mo, yung si Director Crispulo Bautista ay isang napakagaling na Regional Director ng Department of Agriculture. Tamang-tama lamang siya na nananatili siya dyan sa gitnang Luzon sapagkat ramdam na niya ang pangangailangan ng mga magsasaka dyan. Alam na niya kung paano niya didiskartihan ang pagpapalago ng ani sapagkat nakita natin sa estatistika ay mukhang umangat ang produksyon ng palay nitong nakalipas na ilang taon. Yes, number 1 lang pa rin ang Central Luzon sa palay production. At ano naman natin, sa kabila ng malapit tayo sa Metro Manila, ang Central Luzon ay nanatiling rice granary of the Philippines. So, total naman maganda yung tinutumbok ng larangan ng pagtatanim ng palay. Alamin naman natin sa ating kasamang si Doc Ronnie Encarnacion. Ano yung reaction po ninyo? Ano ang wish ninyo? Ano ang gustong mangyari ng inyong sektor ng mga veterinaryo?
sa larangan ng pangahayupang pangkabuhayan, yung umaaning pangahayupan na gusto nyong mangyari sa inyong hanay, Doc Rolly Encarnacion? Tama po, Karod, Kajun, magandang nabanggit ni Kajun, Karod, na ang ating kagawaran ng pagsasaka, lalong-lalo na sa Central Luzon, sa ating buting director, Engineer Chris Bautista, meron po tayong paanyaya. Maganda po ang pagkakataon sa ating mga nakikinig ngayon. Ito na po ang pagkakataon na mag-alaga po tayo ng iba't ibang uri ng hayop. Sabi nga ni Kajun, nung panahon ng dating Pangulong Marcos, ang ama ng ating Pangulong ngayon, na dapat lahat ng mga magsasaka sa kanayunan ay pagsamahin po ang pagtatanim po ng iba't ibang uri ng larangan ng pagsasaka sa palay, gulay, iba't ibang uri ng hayop. Kaya po inaanyayahan po namin lahat na nakikinig, lalo na yung malapit dyan sa Kapas Tarlac, na maganda pong mag-alaga ng kambing, tupa, kalabaw at baka. Pumunta po kayo kung kayo po ay malapit lamang sa Kapas Tarlac sa July 30 dahil Karod, June, marami po ang oportunidad at pagkakataon na pagtulungan po natin na ang ating pong mga local farmers ay magparami ng iba't ibang uri ng hayop. Maganda po ang pagkakataon, Karod, Kajun. Tama ka, Rolly, Doc Rolly. Kailangan naman talaga, hindi lang puro palay, kailangan diversified yung farming natin. Para nang sa ganun, halimbawa, may climate change tayo ngayon, nadali yung palayan natin, siyempre kailangan meron tayong other crops na mapapagkukunan o kaya ang mga alagaing hayop. Yan sa ganung paraan, magiging food sufficient tayo ang dami nating mga kaparangan, dami nating mga lugar na bakante na pwedeng lugar para pag-alagaan ng mga pangahayupan. Ang dami nating malalagong mga damo. Karod, kung Doc, alam po naman natin na hindi naman kailangan na masyadong ngayong malaking lugar para mag-alaga tayo ng hayop. Pwede natin confine, di ba, Doc Rolly? Dati kasi kailangan sa isang hektarya raw, kailangan isang baka lamang. Pero ngayon sa mga teknolohiya, pwede na marami tayong mag-alaga ng baka, naka-confine siya, pero gagamit tayo ng silo, gagamit tayo mga napier grass tapos ilalagay natin daw sa yung baka ng pagkain. Hindi na kailangan na masyadong malaki. Kumbaga sa madali nang alagaan. Kajun, ang maganda pa niyan, yung grupo ni Doc Rolly Encarnacion ay nagpupunta sa mga bayan-bayan at mga probinsya at nagbibigay sila ng training program sa pangahayupan. Ano ba yung mga training program na nilalatag ninyo sa mga magsasaka sa buong Kapuluan? Tama po, Karod. Ang ating pong grupo, yung ating pong mga farm champ, yung mga livestock farmers. Anong grupo yan? Farm champ? Farm champ, opo. Kada iba't ibang lugar, pangkaraniwan po, araw ng Sabado, nagkoconduct po tayo ng mga seminar. Bakit po ba dapat mag-alaga ng iba't ibang uri ng hayop? Ano ba ang kabuhayan dito? Maganda po ito dahil kung meron po kayong maliit na lugar, sabi nga ng Kajun, pwede ka mag-alaga ng kambing at tupa. Alam po ninyo, kulang na kulang ang supply ng kambing, lalo na ang pag-aalaga ng tupa, akala na kang marami, maselan. Ito hindi po. Sa katunayan, mas matibay ang tupa kaysa sa kambing. Tama. Opo, at maganda pong alagaan ito dahil meron na po kayong lugar na pwede kayong maglagay ng kambing at tupa, maaari po kayong mag-alaga nito. Marami pong... yung bang pag-aalaga ng kambing at tupa, hindi ba katulad ng pag-aalaga ng baboy na mabaho yung paligid? Hindi po. Sa katunayan, meron lang po kayong maliit na lugar na pwede kayong lagay ng kulungan ng kambing at tupa, maaari po kayong makapag-alaga. Madali po mag-alaga ng kambing at tupa sa... Doc Rolly, Karod, dito sa aking lugar na kinatatayuan ngayon, tanaw ko yung 15 tupa ko na umiikot-ikot doon sa aking paligid. At tama po. Pag makain sila, parang silang grass cutter.
Nalilinis pa yung mga paligid. Tapos nakapag-fertilize sila kasi yung mga dumi nila ay doon lamang sa nilalakaran nila. Kaya nagiging mataba rin yung lupa. Oo. Yan, ang nakikita ko. Tapos yung aking 3 kambing nandoon. Pero laging kailangan na nakasilong at ayaw nun ng lamig. Wag mong iiwanan yung mga alaga mo na yan. Baka mapulutan yan. Maganda po yan. Ang tawag po natin dyan, Kajun, Karot, intensive at tinatawag natin integrated farming. Meron po kayong mga tanim na punong kahoy, may tanim kayong gulay, may tanim kayong mga hayop. Tama po yun. Kaya tama rin si Kalusing, mag-ingat lamang nga doon sa kambing at saka doon sa tupa. Oo, delikado kapag may tanim kang mga fruit-bearing trees na mga mabababa. Lalagyan natin ng harang o kaya ng kulob para hindi na sa ganon maabot. Nabiktima na ako niya, yung mga tanim kong mga gulay doon sa aking farm naubos ng kambing ng kapit bukid. Kaya mahalaga, lalagyan nyo ng division at kulungan ng ating mga alaga. Meron po tayong... Kaya nagsitaba yung mga kambing nila dahil yung mga nakain puro mga masasarap na gulay. Ayun. Karoli, may nagtatanong dito, ano raw ba yung suggestion mo para epektibong maging mataba at malusog yung mga alagang kambing at baka? Ano ba yung dapat talagang pakain? Puro damo ba o ano pa ang dapat ihalo? Ayun, ang kailangan maintindihan natin, hindi lamang po damo. Kinakailangan po, bigyan po natin ng kompletong sustansya, malinis na tubig, meron po tayong tinatawag na urea, mineral block, At ang ating pong mga alagang kambing ay binibigyan din po ito ng feeds o tinatawag po natin concentrate. Available naman po sa lahat ng lugar ang mga iba't ibang klase ng mga feeds na pwede nyo ibigay. Pwede po dyan ang kombinasyon po ng mga darak at iba pang mga klase ng mga feeds o concentrate na dapat po binibigyan natin sa ating mga alagang kambing, tupa, kalabaw at baka. Ayun. So bukod sa pagkain, ano pa yung alagang kambing na dapat nating ibigay talaga sa kanila? Para ba yung nag-aalaga tayo ng ating mga anak na maliliit? Opo, kumpleto po yan. Kinakailangan po ang kambing, tupa. Binibigyan po natin ng purga, binibigyan natin ng bakuna, binibigyan natin ng suplemento. Si Kajun nga, maganda nag-aalaga sila ng tupa na maaari pong paramihin natin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Napakaganda at napakadaling mag-alaga at kumita sa pag-aalaga ng kambing at tupa. Pwede bang isabay ang pag-aalaga dyan ng rabbit? Oo, opo. Meron po tayong kaibigan na may alaga na silang tupa, kambing. Meron din silang alaga rabbit. Kajun, bigyan nyo nga po ng magandang kwento ng ating mga nakikinig tungkol sa pag-aalaga ng tupa. Yes, so, ang ganda yung ginagawa ko Naka-confine muna sila doon sa isang area ko. Opo. Tapos pag nauubos na yung damo doon, nililipat ko naman doon sa isang lugar na naka-ren. Para sa ganun, na makatubo naman yung mga damo. Ang tawag po natin dyan, Kajun, Karol, yung tinatawag na paddocks. Lalagyan ninyo ng division ang inyong anumang lugar o ganong kalaki yung lugar para pag habang nandun nakakulong mga tupa at kambing, doon sila kakain at yung mga ibang lugar naman, ay pag naubos yung particular na lugar, lilipat sila upang tumubo naman yung damo doon sa kanilang pinanggalingan. Ito kumusta ka, Doc Rolin ni Jerry Balmeo? Opo. Sabi niya, ang dami ron niyang itinanim na mangga. Pero naubos dahil sa kambing ng kapitbahay. Hindi po. Kaya basta po importante, lalim at nataas sa punong kahoy. Maganda po sa ilalim dyan. Magandang lilim niya. Makapagtatanim po tayo ng kambing dyan. Ayun. Kajun, ano yung telephone number na pwede kang tawagan para sa mga gustong magtanong sa iyo sa iyong mga tinalakay? Ang number ko is 0975-155-8654. Ayun, okay. Maraming salamat, Kajun. Doc Rolly, ano naman yung contact number mo na pwedeng tawagan ng ating mga mamamayan na pwedeng makahingi sa inyo ng libreng konsultasyon at kung meron ka pang mga karagdagang pangpanawagan?
Opo, ito po ang aking pong number, 0915-679-8140. Muli, lahat po ng mga interesado sa pag-aalaga ng ruminants, tupa, kambing, kalabaw, baka, inaanyayahan po namin kayo sa First Regional Ruminant Farmer Summit, diyan po sa Barangay Dolores, Capas, Tarlac. At inaanyayahan ko si Ka June at ang kanyang mga kasama. Nagpadala na po tayo ng liham sa ating buting Regional Executive Director ng Department of Agriculture sa San Fernando, Pampanga, kay Engineer Chris Bautista. Lahat po ng mga Municipal Agriculture Officer ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, mga kalalapit lalawigan, yung po mga gusto at may alagang kambing at tupa, kalabaw at baka, libre po. Pumunta po kayo. Libre ang kape, libre ang malamig na tubig, at meron po tayong iba't ibang display at makakakita kayo ng iba't ibang mga maaari po ninyong makakwentuhang mga breeder ng tupa, kambing, kalabaw at baka sa unang Regional Ruminant Farmer Summit, July 30 po. Araw po yan ng Sabado, Rod. Okay. Nandiyan po ang ating programa. Punta tayo dyan. Kasama si Ka June. Okay, maraming salamat si Doc Rolly Encarnacion at si Ka June Espiritu. May pahabol na text si Ginoong Mernelo Parumog. Sabi niya, Rod, may teknik ako na natutuhan sa may tanim na mangga at alagang kambing. Ipunin ang dumi ng kambing, tunawin sa tubig at ipahid sa puno ng mangga. Hayon, samantala sa ating Gintong Butil. Gintong Butil. Huwag na huwag mong susukuan ang iyong mga hangarin at mga pangarap. Gaano man ito katayo, kundi man ito matupad sa isang iglap o mabilis na panahon, ay huwag na huwag kang susuko. Ipagpatuloy mo lamang ang dalangin sa poong may kapal. Dahil ang iyong pangarap, kung makabubuti, ay ipagkakaloob ng Diyos sa tamang oras na inilaan niya para sa iyo. Gintong Butil, si Carol Iso. Samantala sa atin, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa Bangkat Kabukiran, sa panguna ng ating co-host na si Cheryline Cheche Vega Masikat. At siyempre po sa loob ng studio, ang ating technician, sina Engineer Daniel Tenco at Engineer Wener Contehino. Sa ating production assistant, si Mace Alinyo Dayon. Sa ating social media, si Jai Rojas. At ang ating mga writers, sina Abby Malanday at si Razid Luxin. At siyempre po, sa ngalan ni Kim Mark Espinosa, ako po si Rod Izon sa Kabukiran at Kabuhayan. Karangalan ko kayong patuloy na mapaglingkuran. Magandang umaga po! Si Rod Izon at Pangkat Kabukiran.